Nag-aalaga ako ng ibang bata, pero yung anak ko, nakikita ko, ang dungis-dungis. Sabi ko, yung alaga ko, ang linis eh. Nandun yung trato sa'yo ng amo mo. Naranasan ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dito sa Pilipinas. So, kailangan ko lamang pong sikmurain na minsan tira-tira lang nila yung nakakain ko. Kailangan kong umuwi ng Pilipinas ng buhay. Hi, I'm Marilol Deuterio, 46 years old na po. Bago po ako nakapag-start dito sa JC, dati po akong mananahi. Almost 25 years po akong mananahi. Nung ako po ay nagkaroon na ng pamilya, doon ko na-realize na kahit na anong sipag ko, pero bakit kulang pa rin. Kaya nung time na yon, naisip ko na mag-try na mga ibang bansa. And yun nga, nakarating ako ng Saudi Arabia, ganun din pala. Hindi rin po ako makaipon, walang natitira sa sahod ko. Bilang isang kadama or isang katulong, so 20,000 po a month yung kinikita ko. Pero kulang na pa rin. Hirap na ako sa pagiging OFW. Yung paghihirap lang ng trabaho, yung pagtitiis na malayo sa mga anak. So bali 7 po yung pinagsisilbihan ko dahil 5 yung anak ng amo ko. Damo na napakahirap ng nararanasan ko doon. Lahat ng utos susundin ko. Pero wala pa ring ipon. Isa rin po ako sa nagreklamo na yung bang nag-aalaga ako ng bang bata, pero yung anak ko, nakikita ko, ang dungis-dungis. Sabi ko, yung alaga ko, ang linis eh. Alos, kahit nga langaw, hindi ko mapadapuan. Tapos yung anak ko, as in, hindi ko naman siya naalagaan. So, nandun yung guilt sa sarili ko na nag-aalaga ko ng ibang bata. Tapos yung anak ko, hindi ko maalagaan. Na kahit gusto kong umuwi, hindi ka pwede umuwi kasi may kontrata ka eh. Nandun yung trato sa'yo ng amo mo. Naranasan ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dito sa Pilipinas. Kaya doon ko naranasan talaga kumain ng tira-tira ng mga amo ko. Kaya kailangan kong umuwi ng Pilipinas ng buhay. Thanks God kasi doon ko natagpuan yung mga katulong sa akin. So nakita ko po ito online. And then sabi ko, try ko maghaw. And then naghaw ako, sabi niya, ma'am, pwede kang umattend ng online training namin para mas maunawaan mo yung negosyo. Nung makita ko tong negosyo na to, willing akong gawin lahat dahil alam ko, nararamdaman ko. Magaan sa kalooban ko tong negosyo na to na may magandang mangyayari sa akin. Bago natapos yung 2 years ko sa Saudi, unti-unti na pong kumikita online. Hanggang sa nag-decide ako na sabi ko, tapusin ko lang ang 2 years, di na ako babalik. Dahil naniniwala ako sa magandang negosyo na to. Siyempre, umuwi na ako ng Pilipinas. Unang claim ko po dito sa JC, 42,000 po yun. Alam niyo yun, sumasakay din ako ng bus, ng jeep, namamasahe, papuntang opisina. Kahit ayaw ko magkaroon ng motor, inaral ko pong mag-drive ng motor. Kasi minsan yung angkas ko mas mataas pa sa akin. Kahit na sa EDSA, binabiyahe ko po yan, nandun yung kaba, takot, pero nilalakasan ko lang lagi ang loob ko. Kasi naniniwala ako na hindi lang naman forever na naghihirap ka. Darating yung time na makakatikim ka rin ng magandang buhay. And thanks God, kasi nga siyempre yung pinapangarap ko lang dati na magkaroon ng kotse. Thank you Lord, kasi nagkaroon na ako ng sasakyan. Hindi na rin po ako maarawan, hindi na rin po ako mauulanan. And then isa na rin po ako dito sa naging ambassador circle sa buong company. As in, napakalaki ng pagbabago kasi unang-una sabi ko nga, yung makapagpurugod ako ng Pilipinas, isa na rin po yun sa sinasabi kong achievement ko na po yun. Talagang hindi ko rin po mapigilan talaga na maiyak kasi sabi ko nga, iniisip ko noon parang napaka-imposible na maka 1 million. Pero nung time na nagkaroon na ako ng 1 million, kumita ako ng 1 million, talaga hindi ko rin po maiwasan na hindi maiyak kasi sabi ko kaya ko rin pala. Hindi naman ako graduate ng college, high school lang ako, pero kaya ko rin na magkaroon yung mga may natapos na dahil sa negosyo na to. Marami na rin po ako natulungan sa team ko, yung mga nagtiwala sa akin na kahit sabi ko nga Facebook lang kami nagkakilala, pero ngayon unti-unti na rin silang kumikita. So, meron na rin po akong natulungan na kumikita na rin po hanggang 300,000, pero part-time lamang po yung ginagawa, OFW rin po yun. Dahil din po sa negosyo na to, lumalakas na rin po yung loob nila. Marami pa akong pangarap. Sabi ko nga, itong achievement ko ngayon, 1/4 pa lang to sa pangarap ko. Pero talagang sisipagan ko pa, tuloy-tuloy lang. And syempre, commitment talaga pinaka-importante sa negosyo na to. Yung sipag naman dito, sulit naman. And kahit na nung una, medyo mahirap pero
Madali lang naman pala siya kapag ka natutunan mo kasi dito naman may mga taong nag-guide sa'yo. Kaya nagpapasalamat ako kasi nga sabi ko napaka-bless kong tao. Nakakatuwa lang talaga. Siyempre sa JC Company kasi kung hindi dahil dito malamang sa malamang hanggang ngayon nasa abroad pa rin ako. Hulog po kayo ng langit sa mga kagaya kong nangangarap. I am Marilol Deuterio. This is my JC story.